Sa ating pinakamamahal na kura, paroko, magandang gabi sa iyo, Padre Herbert, sa mga makikisig na ating mga kapwa-pari dito, si Father Job at si Father Knox, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa ating pong lahat na nakakatipon ngayon sa ika-6 na ating misa nobinaryo para sa kapistahan ng ating mahal na ina ng Peña Francia, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung talagang magandang gabi, pwede bang ngitian mo naman yung katabi mo para nakasimangot naman kayo? O kagaya ko, nakangiti ako sa inyo. Yan. Salamat po at tayo ay nakakatipon ngayong gabi kahit malakas ng ulan. Kayo po ay nag-alay, nagsakripisyo ng oras upang makapaniig ang ating Panginoong Diyos sa pagdiriwang ng banal na misang ito. Napakahalaga po ng tanong ng isang nakikinig kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Naalaala niyo ba sa kakabasa lamang ni Father Knox na ebanghelyo, ano ang tanong noong isang lalaki sa Panginoong Jesus? Panginoon, hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? O halimbawa, ikaw si Telma, si Maria, si Jose. Itanong mo nga sa Panginoon, Panginoon, bakit hanggang ngayon meron pa akong pagdududa sa aking sarili? Hanggang kailan ako magtitiwala na ikaw ay aking Diyos? Bakit ako may agam-agam? Bakit ayaw kong magsimba? Bakit ayaw kong tumanggap ng komunyon? Bakit ako ayaw magdasal? Ganon ang tanong ng lalaking iyon sa ebanghelyo. Panginoon, hanggang kailan ako mag-aalinlangan? Ngunit ano ang sagot ng Panginoong Jesus? Maliwanag na sinagot ng Panginoon, hindi ang Panginoon ang nagbibigay ng pag-alinlangan sa tao. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng pag-alinlangan sa bawat isa sa atin kung tayo ay may oras ng pagdududa sa presensya ng Diyos. Ang sinasabi ng Panginoon, kapag ako ay inyong pinagkatiwalaan, kapag ibinigay ninyo sa akin ang inyong pananampalataya, mawawala ang pag-alinlangan. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay humiling sa Diyos, Panginoon, pagalingin mo ako sa aking karamdaman. At kaagad ibinigay ng Diyos ang sagot sa iyong hiniling at ikaw ay gumaling. Diba? Mawawala ang alinlangan mo. Sasabihin mo, ikaw nga, Panginoong Jesus, ang aking Diyos. Ngunit, kung ikaw ay nanalangin sa Diyos, kahit ikaw ay walang karamdaman, kahit ikaw ay walang hinihiling, at ikaw ay patuloy na nagbibigay ng pagsamba, pagmamahal, at pagtitiwala sa Panginoong Jesus, hindi mo na kailangan pa ang ebidensya na mahal ka ng Panginoon. Hindi mo na kailangan ang isang milagro upang ikaw ay lumapit sa Panginoon. Ngunit ano ang patuloy na sagot ni Jesus? Sa mga tao na buong puso ang pagtitiwala at punong-puno ng puri ang pagmamahal, ang milagro ng Diyos ay patuloy na aagos at lalapit sa ating mga kahilingan. Kaya ano ang sinasabi ng Panginoon? Unahin ninyo ang pagmamahal sa akin, sapagkat ang Diyos na aking Ama sa langit at ako ay iisa. Kung ang ibang tao ay lumapit sa Diyos dahil sa mga himalang nangyari, mapalad ang lumapit sa Diyos sapagkat ikaw ay nagtiwala sa Kanya kahit wala pa ang mga himala. Sa araw na ito ay ating binibigyan ng pagpapahalaga ang mahal na ina ng Fatima. Sapagkat napakahalaga na ating pong maunawaan na kahit tayo ay deboto ng mahal na Birhen, mahalaga na ating maunawaan na ang mahal na ina ang
isang pinakamakapangyarihang tagapamagitan natin sa Panginoong Diyos. Si Maria na ina ni Jesus, ang isang tao na noong nabubuhay pa ang kanyang anak na si Jesus, na sila'y bilang mag-ina, si Maria ay patuloy na inilalapit ang mga tao sa Panginoon upang ang lahat nilang kahilingan ay maibigyan. Pangalawa, hindi lamang isang malakas na tagapamagitan ang mahal na Birheng Maria sa atin, ngunit ang lahat na ipinapakita na pamamagitan ng kapangyarihan ng pagdarasal ng mahal na Birheng Maria ay lagi niyang itinuturo sa kanyang anak. We are saying that the Virgin Mother is the greatest and the most powerful intercessor for her Son Jesus. And for all the love and the miracles that the Virgin Mother has given to all of us, to entire humanities. Kaya nga ang dami-daming mga milagro na ginawa ng bahal na Birheng Maria, ang lahat ng iyan ay kanyang ipinapatukoy sa kanyang anak na si Jesus. At ang pangatlo, napakahalaga na ating alalahanin na kung ang mahal na Birheng Maria ay isang malakas na tagapamagitan natin at lagi niyang itinuturo si Jesus, dapat po nating maunawaan na si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga kung tayo man ay merong pagtawag, pagdarasal, pagtitiwala at pagnanubina sa mahal na Birheng Maria, ito po ay ginagawa natin upang tayo ay mapalapit mulit at higit sa lahat sa Panginoong Jesus. Sana po, gaya ng tanong ng lalaki sa Ebanghelyo, Panginoon, bakit lagi ako nag-aalinlangan? Tayo na rin kaisa ang sagot ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. Sa bawat oras na kayo'y lumalapit sa akin, ang pag-alinlangan na iyan ay mawawala. Our faith and trust in the Lord Jesus will be our own strength that will destroy all our doubts and that will wipe away all our tears in life. Sana po, mga kaparokya at mga kapatid, sa mahal na Panginoong Jesucristo, lumapit tayo sa mahal na Birheng Maria sapagkat siya ay patuloy na idadagdag ang pagmamahal na iyan upang tayo rin ay maging tunay na kapatid bilang anak ni Maria, kapatid ni Jesus. Anak ni Maria na kanyang kukupkupin panghabang buhay upang tayo ay makaisa sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoon. Nawa ang ating pong araw-araw na pagtanggap ng communion, araw-araw na pagsisimba, araw-araw na pagdarasal ay magpalakas sa bawat isa sa atin at magkaroon pa tayo ng ibang mga kasama na magpapatuloy na darami ang ating pagdiriwang ng pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.